Sa ngayon kasi ang tinitingnan natin ay yung SOC Sergeant talaga, kung ang itatanong natin ay yung kumbaga sentro or where we are concentrating right now, no? But then again, even yung mga reports from Davao Region, no, from even Region 10 also, and then ganun din sa BAR ay tinitingnan din natin ang mga reports na iyon. Bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani Province, umabot na sa mahigit 18. Bilang ng nawawala at sugatan, mahigit na sa 100 individual. Ano nga gawin namin? Uubusin namin ng oras kaantay sa kanila. Paano kung natapos sila ng 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, we'll wait for them? Hindi naman po pwede. Grupo ni Attorney Levito Baligod dumipensa sa hindi pagdalo sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. 14 na dagdag na testigo sa flood control probe isusumite nila sa Senado. Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI na mukhang kinoach na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. National Bureau of Investigation naniniwalang may nagdikta sa 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Saldico. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po silang i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? Mga individual na umano'y nagdala ng kickback sa ilang opisyal ng gobyerno, tawagin na lang na 18 basurero o maleta boys ayon sa Malacanang. So kung meron pong overloading or nagsisiksikan ng mga estudyante, ay ipagbigay alam lang ho nila sa amin sa LTFRB. Mga kolorum na School Transport Service binigyan ng ultimatum ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, na nawagan sa publiko na isumbong ang mga overloading na school service. Possible pong sinadya, possible na sakto lang ho silang nagkasabay ng pasok sa inner lane. So, blind spot po kasi, kung makikita nyo, blind spot even yung riders natin and yung driver. So, ganyan po ang distansya, blind spot na yan kasi dapat nasa likuran pa siya naman. So, whatever, blind spot man yan or intentional o hindi, dapat po huminto ho siya after the incident. Manhunt laban sa SUV driver sa hit-and-run incident sa South Luzon Expressway. Ipinag-utos ng Philippine National Police. Plaka ng sasakyan wala sa record ng LTO. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Dumepensa ang grupo ni Attorney Levito Baligod sa hindi pagdalo sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Sherwin Gatchalian kanina. Pinag-i-inhibit din si Senator Erwin Tulfo bilang tagapanguna sa pagdinig ng komite. Ito ang balita ni Dante Amento. Ano nga gawin namin? Uubusin namin ng oras kaantay sa kanila. Paano kung natapos sila ng 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, we'll wait for them? Hindi naman po pwede na. Binatikos ng mga senador na kabilang sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian ang hindi pagdalo ng 18 dating sundalo sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control projects kanina. Sa halip kasi na pumasok sa session hall, dumiretso ang mga ito sa tanggapan ni Senator Robin Hood Padilla. Depensa naman ng kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod, may problema sa ipinadalang sulat ng komite. Makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala ring pirma yung Senate President. Walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan. Dagdag pa ni Attorney Baligod, sa ngayon ang kinikilala nilang Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano
at ang chairman ng Blue Ribbon ay si Senator Pia Cayetano. Ginamit nila ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo na ang nakababatang Cayetano pa rin ang pinuno ng Senado. Sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. Aminado sina Baligod na may pangamba sa kanilang panig dahil maaari silang i-contempt at ipakulong ng komite. Si Senator Robin ay sinabing handa siyang samahan ang mga ito kung dadalo sila sa consultative meeting. Bagay na hindi nangyari hanggang pansamantalang tinapos ang pagpupulong ng Gatchalian Block. Kung ano ang nais ng aking mga bisita, yun ang mangyayari. Pero hindi ako uupo dun sa consultative meeting. Inihayag din ni Baligod na mayroong 14 na bagong pangalan ng testigo sa anomalya sa flood control projects na kanilang isusumite kay Senator Padilla. Bukod pa ito sa 18 na nauna nang nagsalita sa pagdinig ng Senado. Nakahandaan niya ang mga ito sa mga posibleng ipatatawag na pagdinig. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan. Binatikos din ni Attorney Baligod ang pagtawag na peke ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa 18 dating sundalo. Pinag-i-inhibit naman ni Attorney Baligod si Senator Erwin Tulfo sa pangunguna ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni Baligod sa ngalan ng delikadesa dahil isa si Tulfo sa inaakusahang tumanggap din ng mali-maletang pera mula sa flood control projects. Kaya naman nararapat lang na huwag siyang mag-preside sa pagdinig. Inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Isa si Tulfo kasama si Senator Tito Soto sa pinangalanan ng mga dating sundalo noong nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi naman ni Senator Tulfo na handa siyang ibigay sa Vice Chairperson ang pangunguna sa pagdinig, pero bubuuin muna nila ang komite. Definitely mag-i-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Baligod na batay sa testimonya ng mga dating militar na walang ebidensya na magpapatunay sa isyu ng pagtanggap umano ni Senator Loren Legarda ng pera mula sa flood control. Anya, bagamat nakitang pumasok si dating Congressman Zaldico sa bahay ni Legarda pero walang nakitang pera na ipinasok hanggang sa lumabas si Ko. Sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Zaldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan. Tinawag ito ni Baligod na isang pagkakamali. With all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Kaya naman nagkaroon umano ng pagbabago sa testimonya ng mga testigo. Gayunpaman hindi pa anya na isumite ang bagong affidavit sa Office of the Ombudsman. Sa June 11, magsisimula ang pag-iimbestiga ng Office of the Ombudsman sa 18 dating mga sundalo kaugnay ng kanilang sinumpaang salaysay sa kanilang nasaksihan o paghatid umano ng pera sa iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Dante Abento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Nananatiling bukas ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang mga pahayag ng 18 individual na dati umanong tauhan ni dating Congressman Zaldico. Gayunman, iginiit ng Ombudsman na kailangan muna nilang magsumite ng individual affidavits upang masuri ang kanilang personal na nanalalaman sa issue. Ito ang balita ni Jed Narasina. We sent a notice to Attorney Baligod saying that what the office requires is yung tigi-isa pong affidavit for the Marines to declare or to state their personal knowledge dun sa mga statements Hindi nila. po yung kolektibo. Yes.
Hinihinga ng Office of the Ombudsman ng tigi-isang affidavit o salaysay ang 18 nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Attorney Karen Batu, officer in charge ng Central Records Division ng Ombudsman, ito ay upang idetalye ng mga nabanggit na individual ang kani-kanilang personal na kaalaman sa mga pangyayari na nakapaloob sa isinumite nilang joint affidavit. Aniya, nagpadala na sila ng notice sa abogado ng mga ito na si Attorney Levy Baligot dahil hindi maaari ang kolektibong salaysay dahil hindi naman lahat ng nangyari ay dinaluhan o nasaksihan ng lahat ng 18 individual. Kasi parang collective, isa lang po yung joint affidavit nilang lahat. So when it was evaluated, sabi po nung lawyer evaluator namin, and then it was reviewed and approved by our officials na parang hindi pwedeng lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nilang dinala nila, ilan lang naman doon ang nandun na present. So others hindi naman din present. So they cannot have a collective affidavit. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa umuusad ang susunod na proseso ng investigasyon dahil kinumpirma ni Attorney Batu na wala pang isinusumiteng individual na affidavit ang kampo ng mga nagpakilalang dating tauhan umano ni former Representative Zaldico. Nilinaw ng Ombudsman na bukas at hindi nila isinasara ang investigasyon, taliwas sa mga akusasyon na hindi nila pinapansin ang joint affidavit ng nasabing mga resource person. Paliwanag ni Attorney Batu, kapag matanggap na nila ang tigi-isang salaysay ng nabanggit na mga individual, ay kailangan muli nitong dumaan sa evaluation. Ito ay upang matiyak kung sapat o sufficient ba ito in form and substance para diretso na agad ito sa preliminary investigation. Gayunpaman sakaling hindi ito pumasa sa form and substance, ngunit may mga detalye aniya na maaaring beripikahin o verifiable leads, ay ipapasa nila ito sa Field Investigation Office para sa fact-finding investigation. Sang-ayon din sa pahayag ng Ombudsman, si Prosecutor General Richard Fadulyon, paliwanag ni PG Fadulyon na mahalaga ang pagkakaroon ng hiwalay na salaysay ng bawat testigo upang mas madaling makumpara at masuri ang kredibilidad ng bawat isa. Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag hindi wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma doon, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakin ninyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit. Na sabihin, patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Samantala, nagpahayag ng pagkadismayang ilang senador mula sa Gatchalian Block sa hindi pagdating ng ilan sa resource persons na kanilang inimbitahan sa consultation and organizational meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Partikular na ang nabanggit na 18 dating mga sundalo. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, pagkakataon na sana nila ito upang matanong ang mga nasabing individual at malinawan sa mga pahayag ng mga ito. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at para po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko, marami silang iniputan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. Sa kabila ng hindi pagdalo ng mga ito sa nasabing meeting ng BRC, para kay Senator Vicente Tito Soto III, tila nagamit lamang ang mga ito at posible sila ang sumalo sa pananagutan sa mga maling detalye sa ginawang joint affidavit. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay,
nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos, individually, pagka nakausap mo, iba ang kwento nila nung sarili nilang kaalaman. Bukod sa 18 dating tauhan ni former Congressman Zaldico at sa abogado nila na si Attorney Levi Baligot, hindi rin dumalo sa nasabing meeting ang ilang mambabatas mula sa House of Representatives. Kabilang sina former House Speaker Martin Romualdez, Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, City of Iloilo Lone District Representative Jam Baronda, at si ML Party List Representative Leila De Lima. Ayon kay House of Representatives Secretary General Attorney Cheloy Garafil, tinanggihan ng Kamara o nag-decline sila sa imbitasyon dahil sa parliamentary courtesy. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadismaya si Senator Sherwin Gatchalian sa 18 resource person na hindi sumipot sa consultative meeting sa Senado kaninang umaga. Ito ay sa kabila ng pagpunta ng mga ito sa loob ng Senate building. Nauna sinabi ni Senator Raffy Tulfo na nasa opisina lamang ni Senator Robin Hood Padilla ang 18 resource person kasabay ng kanilang pagdinig sa plenaryo. Nandito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama o pupunta pa doon, yung first thought. Nandito na sila. This is the best venue to that. Yun ang nakaka-declare. Tinawag na basurero o maleta boys ng Malacanang ang 18 dating mga tauhan ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sila ang mga umano'y naghatid ng male-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno bilang kickbacks sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi na pinansin ang alegasyon na tumanggap rin umano ng kickbacks. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po silang i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? Minaliit ni Senator Erwin Tulfo ang press conference ng 18 nagpakilalang dating bodyguards ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na tila pang social media content lamang ang nasabing press conference. Parang pakita nila sa media para mapanood sila ng tao sa social media na pumunta sila, matapang sila, pumunta sila dito. Open naman talaga, pwede silang pumunta dahil bisita sila ni Senator Robin. Pero yung invitation namin, hindi sila pumunta dito, ayaw nilang bumaba. Samantala, hindi naman maaaring i-cite in contempt ang 18 resource persons dahil imbitasyon lamang naman ang ipinadala sa mga ito at hindi sabina. This is just a meeting. It's not a hearing. So, kailangan muna namin i-organize ang committee, ang Blue Ribbon Committee. Alam naman natin ang process, di ba? Kailangan dalhin sa floor, magbubutuhan doon, may code check, at magsasubmit yung minority ng grupo nila to represent them here. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ideyang mamagitan sa gulo sa pagitan ng dalawang paksyon ng Senado. May apela naman ang palasyo kay Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng patuloy na tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Huwag pa victim. Ito ang mensahe ng palasyo kay Senator Alan Peter Cayetano matapos payuhan si Senator Sherwin Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang ibang unang biktima ng tensyon sa Senado kundi ang taong bayan na naniniwala sa integridad nito.
Anya naganap ang gulo sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa ilalim ng pamumuno ni Senator Cayetano bilang Senate President. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pag-lock and load order na isinagawa at inutos ni General Aplasca noon, ito po ay aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pagpapalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa ay aprobado din po ni Senator Alan Cayetano. Kung lahat pong ito ay sinasabing may intervention ang Malacanang, lahat ng yan ay hindi mangyayari. Tinapatan rin ng palasyo ang sinabi ng senador na mag-ingat sa Malacanang. Ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Duda naman ang Malacanang sa ipinapanukala ng kampo ni Senator Cayetano na interim leadership arrangement sa Senado. Kabilang sa panukala ang adoption ng dual signatory o joint certification mechanism para sa vouchers, checks, disbursements, contracts at iba pang dokumento para sa patuloy na operasyon ng Senado at impeachment court. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Ayon sa palasyo, bukas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ideyang mamagitan sa dalawang paksyon sa Senado para matapos na ang gulo. At ang Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion? Sa ngayon, ayon kay Yusek Castro, tinatalakay na ng Malacanang ang posibilidad na special session sa Kongreso. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Huklo na dyan ang building, Lord! Ilang gusali ang nagtamo ng malaking pinsala sa General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol mula sa karagatang sakop ng Sarangani. Nag-ikot ngayon ang UNTV News and Rescue Team upang makatulong sakaling may mga ilangan ng tulong. Mula sa General Santos City, ito ang balita ni Tom Mureta live. Tom, ano ang sitwasyon ngayon dyan at nasaan ka kanina noong lumindol? Yes, June, kanina po nga po ay nag-ikot-ikot po kami dito kasama po ang team ng UNTV News and Rescue dito po sa lalawigan ng General Santos City. At meron po kaming mga natuklasan na mga pagkasira po ng mga estruktura, may mga pagbitak po ng mga lupa at kalsada. At kanina rin po, June, ay nagsagawa na po ng mga dito po sa General Santos City ng mga rescue operations sa mga eskwelahan at sa mga pribadong mga establishmento dito po sa Gensan. Marami po mga gusali ang talagang napinsala dahil sa totoong malakas ang lindol. Isa dyan ang mall ng supermarket dito sa Gensan. Nagkaroon ng malaking bitak habang ang ibang gusali naman ay bumagsak ang mga dingding dahil sa magnitude 7.8 na lindol na naramdaman dito sa General Santos City. Umabot sa intensity 7 ang lakas ng pagyanig. Ilang bahagi ng mga kalsada ang nagkabitak-bitak din. Isang tricycle ang nabagsakan ng gumuhong gusali at kinumpirma ng mga otoridad na may isang nasawing habang isang individual ang nasugatan na agad na isinugod sa ospital. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ilan ang nasa loob ng mall. Bukod dyan, nasira rin ang ilang poste ng kuryente dahilan kaya pansamantalang nawalan ng elektrisidad sa buong syudad. Agad nang sinuspinde ang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan.
maging ang trabaho sa lokal at pribadong opisina. Pansamantala ring isinara ang Bulaong Terminal dahil sa pinsala sa istruktura. Sa ngayon patuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga otoridad sa mga natrap sa isa pang gumuhong gusali dito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Sa kasalukuyan katuwang ang BFP at lokal na pamahalaan ng Sarangani ang UNTV News and Rescue sa pagpapatupad ng mga response operation sa mga apektadong lugar upang magbigay ng pangunang lunas at transport assistance sa mga apektong residente. Samantala, nilimitahan ng Civil Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng General Santos Airport. Ayon sa ahensya, mga government, military at humanitarian aircraft o mga magdadala ng relief ang maaaring lumapag sa paliparan. Payo ng CAAP sa mga biyahero, makipag-ugnayan sa kani-kanilang airline company para sa estado ng kanilang flights. At yan muna ang update mula rito sa General Santos City. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Tom Oreta, live na nag-uulat mula sa General Santos City. Nagpadala na ng mga tauhan ng Philippine National Police sa Region 11 at 12 matapos na yanagin ng 7.8 na lindol kaninang umaga. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, agad nilang pinagana ang kanilang disaster response protocol para tumulong sa mga nasalanta ng lindol. Naka-deploy na po yung mga tao natin to ensure the safety of our community. Nag-deploy ang PNP ng nasa 500 tauhan para sa search and rescue operations at 23 mobile units. Ayun din ng mga magbabantay sa seguridad sa lugar ng lindol. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga safety advisory habang nagpapatuloy ang operasyon sa mga apektadong lugar. Kanselado ang 17 flight sa General Santos City Airport kasunod ng malakas na lindol kaninang umaga. Sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kabilang dito ang mga biyahe mula Iloilo patungong Jensan, gayon din ang mga mula Jensan patungong Cebu at sa Maynila. Matapos ang lindol kanina ay agad na sinuspindi ang operasyon ng Jensen Airport habang ina-assess pa ang sitwasyon matapos ang lindol. Nagsagawa ng inspeksyon ngayong araw ang Department of Public Works and Highways sa Davao City matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Kanina, sinuri ng DPWH Davao Region ang bagong tapos na Bukana Bridge sa Davao City. Layunin ng assessment na tiyakin ang kaligtasan at integridad ng tulay na isa sa mga pangunahing infrastruktura para sa daloy ng trapiko sa lungsod. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente sa Davao. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagdeklara ng naval blockade ang Yemeni Armed Forces sa lahat ng barko ng Israel sa Red Sea. Kasunod dito, sinabi rin ng tagapagsalita ng Yemeni Armed Forces na si Yahya Sari na naglunsad sila ng airstrike sa ilang masiselang lokasyon ng Israel sa Jaffa. Ito ay bilang ganti sa pag-atake ng US-Israel sa mga teritoryo sa Iran, Lebanon, Gaza, Iraq at Yemen. Ibig sabihin nito ang lahat ng maritime activity ng Israel sa Red Sea at itinuturing na nilang military target. Nagbabala rin ang Yemeni military na ang kanilang operasyon ay magpapatuloy hanggat hindi tumitigil ang Israel. Direktang inatake ng Iran ang Israel bilang ganti sa pambobomba nito sa Lebanon. Samantala, pinagsabihan umano ni United States President Donald Trump si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na sumunod at itigil ang pag-atake sa Lebanon dahil na ilalagay nito sa alanganin ang usaping pangkapayapaan sa pagitan nila. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Whoa! Whoa!
Gumanti ng pag-atake ang Iran sa Israel matapos nitong bombahin ang Beirut sa South Lebanon. Sunod-sunod ang ballistic missiles na pinakawalan nito sa direksyon ng Northern Israel na kauna-unahang direct attack simula ng Israel-Lebanon ceasefire noong April 8. Malinaw ang babala ng Iran, walang pag-atake sa Lebanon o kung hindi, tapos ang ceasefire. Ayon kay Ebrahim Azizi ng Iran National Security Commission ng Iranian Parliament, gumamit ng puwersa ang Amerika at Israel, kaya ito rin ang kanilang ibabalik. Pahayag naman ng Iran Revolutionary Guard Corps, nagsisimula pa lang sila. Paliwanag ni Iran President Masoud Pezeshkian, nagsisikap ang kanilang mga kinatawan na mapanatili ang kapayapaan dahil sa nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan. Subalit sinira ito ng kanilang kritiko dahil sa inilalabas ng maling pahayag. Ayon sa opisyal, aaksyon sila ng nararapat dahil taliwas ito sa kanilang hangarin. Kasabay ng palitan ng pag-atake, kinumpirma naman ng Iran na nagkikipag-usap si Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi sa mga lider ng iba't ibang bansa gaya ng Iraq, France at Qatar kaugnay ng sitwasyon. Ang Israel Defense Force sinabing patuloy rin ang pag-atake sa central at western Iran. Agad din nagpatawag ng assessment meeting ang chief ng IDF General Staff upang planuhin ang susunod na pag-atake. Katwiran ng IDF, ang pagbomba nila sa Bekaa Heights ay laban sa Hezbollah at ang pagsugod nila ay upang sirain ang underground tunnel na ginagamit ng Hezbollah para magpalakas na pinupondohan umano ng Iran. Kinumpirma rin ng IDF ang pag-atake sa Dahieh area dahil sa rocket attacks ng Hezbollah sa mga komunidad sa northern Israel. Pinakahuling post ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi nito na magpapatuloy ang kanilang pag-atake. Kasunod ng palitan ng atake, nagtaas ng alerto ang Magen David Adom, ang emergency unit ng Israel bunsod ng inaasahang mga casualty ng gyera. Magen David Adom has initiated its emergency contingency planning, manning the entire fleet of 2,000 ambulances, reinforcing the emergency dispatches, mobilizing volunteers and staff to make sure that they are wherever they are needed and being ready for any development. Some incident of debris falling, but no casualties so far. Magen David Adom is monitoring the situation closely and is prepared for any future developments. Sa panig ng Amerika, nagsimula na rin itong magpatama ng missiles sa Iran. Malinaw ang nangyayari, tila nagsisimula na muli ang matinding gyera. Kasunod nito, lumabas sa mga ulat na nagkaroon umano ng pag-uusap si Netanyahu at si United States President Donald Trump. Sinabi umano ni Trump sa Israeli leader na siya ang magdidesisyon sa sitwasyon at walang magagawa ang Israeli leader kung tanggapin ang lahat ng probisyon ng kasunduan ng US at Iran, kasama dito ang Lebanon. Sa isang panayam, inamin ng US leader na malakas na bansa ang Iran, kaya ganun na lamang ang pagpupursige nila na huwag itong magkaroon ng nuclear weapon na tiyak gagamitin ito at magsasapanganib sa buong mundo. I had to stop a country, very powerful, very dangerous country, from having a nuclear weapon because they'd use it. They blow up the world, they blow up the Middle East, they're nuts, okay? They're crazy people. You don't want to let them have a nuclear weapon. Noel Polyarco, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walong barko ang napinsala habang 2 individual ang nasugatan matapos ang sunod-sunod na pagsabog at sunog sa Port of Manta sa Manabi Province sa Ecuador. Ayon sa ulat, isa itong coordinated attack sa mga barkong pangisda na nasa ilalim ng surveillance ng United States Central Command. Ang insidente ay isa umanong terror attack na iniuugnay sa drug-linked group na Los Lobos Cartel. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Karagdagang puwersa na pamatay-sunog ang inianunsyo ni California State Governor Gavin Newsom sa pamamagitan ng ika-4 na C-130 Hercules air tanker.
Magagamit na ito sa pag-apula sa mga matitinding wildfire sa estado, lalo na sa panahon ng matinding init. Ayon sa opisyal, ang nasabing eroplano ay sumailalim sa retrofitting na akma sa malakihang operasyon. Ang California ay ang may pinakamalaking civilian aerial firefighting fleet sa buong mundo. At yan ang mga balita mula sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Ahok na dyan ang building, Lord! Nadaragdagan pa ang bilang ng casualty sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol kanina na ang sentro ay sa Maasim, Sarangani. Nagpapatuloy sa ngayon na damage assessment sa mga apektadong lugar upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, ilan na ang bilang sa ngayon ng casualty sa malakas na lindol sa Mindanao? Monica, batay sa tala ng Office of Civil Defense, meron na umanong 19 na hindi nakaligtas sa 7.8 magnitude na lindol kaninang umaga. Samantala, mayroong 134 na nawawala o sugatan at mayroon pa ring 12 na nawawala. Under validation at verification pa ang bilang ng mga naapektuhan ng lindol kanina sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamaraming naitalang nasawi at napuruhan ng lindol ang Region 12 o Sorsogon na may napaulat na 16. 129 naman ang reported injured, habang sa Davao Region may 3 nasawi at 5 sugatan. Karamihan dito ay natabunan ng mga gumuhong debris at landslide. Sa ngayon kasi ang tinitingnan natin ay yung shock sergeant talaga, kung ang itatanong natin ay yung kumbaga sentro or where we are concentrating right now, no. But then again, even yung mga reports from Davao Region, no, from even Region 10 also, and then ganun din sa BAR ay tinitingnan din natin ang mga reports na iyon. Nasa 10,000 pamilya ang nag-preemptive evacuate sa Sarangani at Sultan Kudarat dahil sa banta ng tsunami, habang nasa 700 pamilya naman ang inilikas sa mga evacuation center. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations sa mga apektadong lugar. Personal ring nagpunta sa area si Undersecretary Harold Cabreros ng Office of the Civil Defense para alamin ang sitwasyon. Dahil doon sa mga nangyayaring aftershocks, no, so mahirap pa na bumalik na kaagad doon sa mga gusali hanggat wala pang assessment, structural integrity assessment na nagmumula sa safety officers, sa mga engineering departments, no, ng mga lokal na pamahalaan, ganun din ng BFP, at saka ganun din po ng ibang mga ahensya pa po ng pamahalaan nagsasagawa nitong structural integrity assessment. Nasa 3.2 milyon na estudyante rin ang naudlot ang pasok sa unang araw ng klase ngayon, habang mayroong higit 6,000 gusali ng mga paaralan ang naapektuhan. 9 na lugar ang naiulat na walang supply ng kuryente. Sa ngayon, wala pa namang lugar na tinamaan ng banta ng tsunami. Inaantay ngayon ng OCD ang resulta ng Rapid Damage Assessment and Need Analysis mula sa mga lokal na opisyal para matugunan ang mga tulong na kinakailangan. Monica, sa ngayon binawi na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOLCS yung itinaas nilang tsunami warning sa mga coastal area ng Sarangani, Basilan, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Naniniwala ang National Bureau of Investigation na may nangyaring coaching sa nilalaman na naging pahayag ng 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Samantala, iginiit naman ni Senator Francis Pangilinan na paglabag sa rules ng Senado ang ginawang pagsasalita ni Attorney Levito Baligod sa pagdinig noong nakaraang linggo sa halip na ang resource person ang magsalita.
Ito ang balita ni Benedict Samson. Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI na mukhang kinoach na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. At may naging paggabay o coaching sa kanilang joint affidavit. Ito ang ipinahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa nilalaman ng pinagsamang salaysay o joint affidavit ng 18 dating sundalo na nagsilbing umanong mga bodyguards at taga-deliver ng pera ni dating Congressman Saldico. Mr. Chair, actually, not only the affidavit na sinabit sa ombudsman, yung po yung pinagbasihan namin, nakita rin po namin yung mga lumabas sa social media na unang affidavit. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, at nakita na po namin yung mga inconsistencies. In fact, gumawa po kami ng parang diagram dyan. Nakalagay na po dyan, ito yung affidavit dito, ito yung lumabas, at ano yung inconsistencies. That will be part of our submission to the committee, Mr. Chair. Dagdag pa ng NBI, nasa 10 hanggang 20% lang ang totoo mula sa naturang joint affidavit. Ang mahirap po yung 10% na totoo naging empleyado. Halimbawa po yung totoo naging empleyado sila ni Saldico, na tapos totoo po na sila na-assign kung kani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron, totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong aligasyon na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Ayon pa kay NBI Director Matibag, dahil marami anyang inconsistency sa naturang joint affidavit, ay hindi ito maaaring gamitin sa pagpapile ng kaso. At nung breakdown pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, ay lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. Para naman sa Department of Justice, hindi maaaring tumayo at maging isang kaso kung mahina ang inilatag na ebidensya. Tinitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which will really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, sa malamang ho pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan. Samantala, may nakikita naman si Senator Francis Kiko Pangilinan na naging paglabag si Atty. Levy Baligod. Ayon sa senador, hindi nararapat na magsalita ang isang legal counsel sa isang pagdinig ng Senado. For the record, it's a violation of our rules in Senate proceedings when a lawyer speaks and deliberates on the and representing the resource persons, no? So doon maliwanag na hindi dapat nagsasalita yung abogado. Dapat yung resource persons mismo ang nagsasalita. Kaugnay nito ay nagpahayag naman ng simpatya si Senator Vicente Soto III dahil sa naging biktima umano ng pagmamanipula ang 18 bodyguards. Pero pagdating nung ano ba to, pseudo hearing, ay pilit tinatanong nung dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalunan lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit. Bagamat wala pang petsa, muli namang ipatatawag ng Senado ang 18 resource person at ang kanilang legal counsel na si Atty. Baligod, Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatili pa rin sa Medical City sa Ortigas, Pasig City si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Ito'y dahil hinihintay pa ang resulta ng mga isinasagawang test sa dating kalihim, partikular ang angiogram at 2D echo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ngayon, ang ganda na nung kanyang, especially doon sa kanyang BP, sa kanyang hypertensive crisis before na nirereklamo, yung mga nararamdaman niya. And once na mabigay na po sa amin ng attending physician, and they are very cooperative,
dadali na po siya, pwede na siyang i-transfer sa amin at dito na siya sa PNPGH as per, of course, dun po sa compliance namin with Sandigan Bayan. Normal na ang vital signs ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito ang lumabas sa pinakahuling pagsusuri na ginawa sa dating kalihim. Ayon kay Philippine National Police Health Service Director, Police Brigadier General Portia Manalad, kung magtutuloy-tuloy ang maayos na kondisyon nito, maaari na siyang ibalik sa PNP General Hospital. Sa ngayon, mayroon na lang hinihintay ng mga resulta ng test na ginawa sa dating kalihim, gaya ng 2D echo at angiogram. So we're waiting for that ho, na nagawa ito ho sa Medical City. Pagka nag-go po ang kanyang attending physician, we are willing to receive him as per the resolution coming from Sandigan Bayan sa PNP General Hospital. Subalit sinabi din ni Brigadier General Manalad na sakaling may problema sa resulta ng angiogram at 2D echo ng dating kalihim, posibleng manatili pa ito sa Medical City para sa panibagong procedure. Ang ating pong PNPGH is level 2. Meron po tayo dyan mga espesyalista pero hindi po kami kompleto. And our facilities are not capable to do those procedures. Kulang po kami dyan. So yung mga procedures pong yon, kaya namin siya pinadala sa labas kasi hindi po namin kaya dito. Specific for angioplasty, angiogram, MRI, CT scan, wala po tayo dito. Kinumpirma din ni Manalad na hindi na bago ang mga sakit na nararamdaman ng dating DPWH official. Base sa kanilang pagsusuri, matagal na itong iniinda ng opisyal. Yung mga nakikita po namin, dati na itong sakit, dahil mga chronic kidney disease, yan po yung mga dating sakit na ang ayaw lang ho namin. Siyempre po, kami sa side po ng healthcare provider is to preserve yung kanyang health as of now. Yun po, dahil naipasa po sa amin. So far, nakikita po namin, dati nang niyang sakit yung ibang mga sakit dito. Okay po. And for ng prostate, dati na pong naoperahan siya. Si Bonoan ay sumuko sa CIDG noong June 1. Subalit, dinala ito sa PNPGH matapos na makaramdam ng pagkahilo at sakit ng ulo dahil sa mataas na blood pressure na umabot ng 170/100. Muli itong ibinalik sa PNPGH noong June 2 mula Sandigan Bayan dahil sa hypertensive crisis. Subalit kinagabihan ay inilipat siya sa Medical City para sa ilang pagsusuri na hindi kayang gawin sa PNPGH. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang naisumite ng House Prosecution Panel ang manifestation sa Senate Impeachment Court. Giit ng public prosecutors, hindi na kailangan ng reply sa answer ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Kaya po ay hindi na kami nag-file ng reply dahil wala naman bagong factual allegations na kailangan sagutin. Ang kailangan ngayon ay litisin na agad ang kasong ito. Personal na inihatid ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Senado ang manifestation ng House Prosecution Team sa sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment. Tinanggap naman ito ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug, ang clerk ng impeachment court sa ilalim ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Nakasaad sa manifestation ang pag-iit ng House Prosecution Team na ginagawa lamang ang reply kung may katotohanan o impormasyong binabanggit ang kabilang panig na kailangang pabulaanan. Hindi rin anila direktang sinagot ni VP Duterte ang mga partikular na paratang laban sa kanya sa articles of impeachment. Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipadismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yun dahil siyempre kailangan mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso bago magkaroon ng paghahatol o pagpapasya ng ating Senado bilang impeachment court. Sa alegasyong maling paggamit ng confidential funds, walang paliwanag kung papaano ginamit ang pondo. Hindi rin ito binanggit ang tunay na halaga o lawak ng kanyang mga ari-arian o kayamanan kaugnay ng unexplained wealth. Sa alegasyon naman ng panunuhol, iginiit ni VP Duterte na walang sapat na ebidensya ang paratang. Subalit hindi naman ito inilahad ang sariling bersyon o paliwanag sa mga insidenteng binanggit sa article.
Ayon din sa House prosecutors, hindi direktang tinugunan ng pangalawang Pangulo ang mga katotohanang pinag-ugatan ng alegasyong matinding pagbabantang ginawa nito laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ang manifestation ng 11 prosecutors na naglalaman po ng aming paliwanag, justification why we opted not to file a reply to the answer. It is for the reason that they did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment, no? Bagaman wala pang opisyal na notice na natanggap ang House prosecution, pinaghahandaan na ng grupo ang pre-trial brief sa June 15 at ang pre-trial conference sa June 18. Isinasagawa sa pre-trial ang paglalatag ng listahan ng mga ihaharap na testigo, pagmamarka ng mga ebidensya, as stipulations of facts or stipulations for admissions o pagsusumite ng listahan ng mga tinatanggap na katotohanan ng magkabilang panig. Bago naman ang umpisa ng impeachment trial sa July 6, inaasahang pahaharapin si VP Duterte sa impeachment court. Aside from yung utos na sagutin ni Vice President yung articles of impeachment, dapat din magkaroon ng isang hearing na haharap ang Vice Presidente sa impeachment court at doon malalaman kung ano yung magiging plea niya. Kung halimbawa ayaw niyang pumunta, then the automatic under the rules that will be considered as a plea of not guilty. On the other hand, the rules also provide that the respondent has the choice of entering a plea of guilty during that hearing. So inaantay din natin at kung ang magiging batayan natin ay yung rules, dapat talaga magkaroon ng hearing na yon before the actual trial on July 6. Samantala, bagaman nananatiling pinagtatalunan ng liderato ng Senado, tiwala ang House prosecution team na on track pa rin ang paglitis kay VP Duterte sa Hulyo sa ilalim ni Acting Senate President Gatchalian. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo ng mga senador. Kapwa sila naninindigan na huwag isuko ang kani-kanilang posisyon. Ito ang balita ni Jed Resina live. Jed, wala bang indikasyon na may handang magparaya para na rin sa ikaayos ng Senado? June, sa ngayon wala pa tayong nakikitang gustong magparaya o bumitaw talaga dito sa dalawang panig o kampo dito sa Senado, particularly yung Gatchalian Block at yung Cayetano Block, lalo na as of today, parehas pa rin iginigiit nung dalawang grupo yung kanilang karapatan at posisyon dito sa Senate leadership. Tinanggihan umano ni Senator Sherwin Gatchalian ang proposal ni Senator Alan Peter Cayetano na interim set-up. Sa isang press conference, sinabi ni Senator Cayetano na upang hindi maipit ang sahod at para sa kapakanan ng mga empleyado ng Senado sa gitna ng legal na gulo, nag-alok siya ng kasunduan sa kapwa niya senador. Bahagi ng proposal na pareho silang pipirma sa mga dokumento nang walang nakalagay na opisyal na titulo o designation. Ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. Gayunpaman, sa pagtanggi umano ng kampo ni Senator Gatchalian, nanindigan si Senator Cayetano na igigiit niya pa rin ang kanyang posisyon pagdating sa pirmahan ng mga dokumento. Bagamat aminado siya na posibleng hindi na makarating sa kanyang opisina ang mga mahahalagang dokumento, hindi niya isusuko ang Senate presidency upang ipaglaban din aniya ang pagiging malaya ng Senado laban sa dikta umano ng ehekutibo. No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. No. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. So alam naman natin lahat kung ano tama at sinong tama. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan nasa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yon. Kailangan lumaban tayo doon.
Kaugnay nito, nananatili ang posisyon ni Senator Cayetano na iligal ang ginawa ng grupo ng 12 senador sa panig ni Senator Gatchalian na kunin ang liderato. If you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear ha. Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan yan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. Jude, ang sinasabi ni Senator Cayetano na umano'y tugon ni Senator Gatchalian doon sa kanyang proposal ay kailangan daw i-turn over na ni Senator Cayetano yung mga dapat i-turn over dahil hindi na nga nila kinikilala yung leadership ni Senator Cayetano. Pero as of the moment, wala pa tayong nakukuhang tugon o confirmation mula kay Senator Gatchalian kaugnay dito sa sinasabi nga ng kanyang kapwa-senador na si Senator Cayetano. Pero doon sa naunang ambush interview kanina kay Senator Gatchalian, generic yung kanyang naging sagot nang matanong siya kung nag-usap na ba sila ni Senator Cayetano at sinabi niya na bukas naman siyang makipag-usap sa lahat. Pero nabanggit niya doon sa press con niya day after nung change of leadership na kanilang ginawa dito sa Senado ay may plano talaga siyang kausapin yung mga senador o kapwa niya senador na nasa panig ng Cayetano Block. Ito ay upang maayos na o makabalik na sila sa trabaho para mag-unite na nga rin sila at hindi na pag-usapan pa yung issue dito sa Senate leadership, lalo na marami pa silang mga bills na kailangan mapag-usapan o matalakay sa plenary at magkaroon din ng hearing dito sa Senado. Ayan muna update, balik sa inyo June. Oo, Jed, naitanong nyo ba sa dalawang grupo na lumilindol na ho, 7.8 po kanina, hindi ba hudyat na po ito para magkaayos kayo? June, actually may dalawang pahayag naman si Senator Gatchalian at si Senator Cayetano na dapat nga bigyang priority na yung nangyaring lindol doon sa Mindanao. Actually may mga inilatag na silang kailangan gawin o plano kaugnay rito pero hindi nila direktang sinagot kung may balak na silang magkaayos, magkasundo or kung ano yung plano nila pagdating dito sa Senate leadership. Kung magkakasundo na ba sila or kung anong gagawin nila, June. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Tiniyak ni Senator Alan Peter Cayetano na handa ang Senado lalo na ang kanilang grupo para magsagawa ng special session kung kinakailangan upang magpasa ng hakbang o batas kaugnay ng nangyaring kalamidad sa Mindanao. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, kung sakali na matutuloy ang special session, hindi ba magkakaroon ng komplikasyon kung kaninong grupo ang ituturing na mayorya? Magandang gabi, June, at yan ang ating aabangan kung sakasakaling magkakaroon ng sesyon. Matutuldo ka na ba? Ito ngayong dalawang kampo na nagbabanggaan na sinasabing sila yung dapat na sundin. Nagkaroon nga ng issue, June, kung papaano na yung mga sahod ngayon ng mga manggagawa ng Senado dahil nga hindi nagkasundo itong kanilang mga kinikilalang mga pinuno. At ayon naman dito kay Senator Alan Peter Cayetano, hihintay nila yung pamamagitan ng Korte Suprema na maaring magbigay resolusyon dito ngayon sa issue ng leadership dito sa Senado. Nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano na ituon ang pansin at prioridad sa epekto ng lindol ngayon sa Mindanao, partikular sa aspeto ng relief at rehabilitation. Ayon sa mambabatas, bagamat maayos naman ang paghahatid ng relief goods, nananatiling mahina ang proseso ng rehabilitasyon. Kami sa 12 ay nag-uusap-usap paano mag-work together, and then we're all calling people we know there, whether they're organizations like churches, schools, or yung mga individual leaders. And really, I'd like to focus on that the next few days.
Anya handa ang Senado, partikular ang kanilang pangkat sa mungkahi ng Malacanang na magpatawag ng special session upang magpasa ng mga kinakailangang batas o hakbang, lalo na kung para sa pagbangon ng mga apektado ng lindol sa Mindanao. Pero hindi anya dapat mahaluan ng politika ang pagtulong sa bansa. Any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. The special session is in the Constitution. Bukod sa kalamidad, binanggit din ng senador na nararamdaman na ang krisis pang-ekonomiya sa bansa na lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Kabilang sa mga hamong ito ang pagtaas ng presyo ng gasolina, kakulangan sa fertilizer at banta sa supply ng bigas. Gayunpaman, kinwestiyon ni Cayetano ang pabago-bagong pahayag mula sa Malacanang. Binanggit niya na sa kanyang mga nakaraang pakikipag-usap sa kanila, sinabi ng palasyo na hindi pa handa ang mga panukalang batas na kailangan para sa pagbangon o uplift. Nagtaka ang mambabatas kung bakit biglang nagkaroon ng pangangailangan para sa special session matapos magbago ang majority sa Senado, gayong dapat ay na-file na ang mga opisyal na bills kung handa ang mga ito. Iginiit ni Cayetano na handa ang Senado na magtrabaho at hindi totoo ang mga paratang na hindi sila kumikilos. Yung sinasabing magtrabaho tayo, nagtatrabaho kami. Ready kami magtrabaho. Sila nag-walk out, kaya nagkaroon din kami ng parliamentary tool na ginamit. Binanggit niya na maaari namang magpatuloy ang trabaho ng mga komite kahit walang formal na sesyon. Binatikos din ni Cayetano ang tila double standard ng kabilang kampo na nagsasabing gusto nilang magtrabaho, ngunit agad namang nag-adjourn ng sesyon kahit maaari pa itong ituloy. Jun, ang sinasabi nga ni Senator Cayetano, kung sakali mang matuloy ang sinasabi ng Malacanang na magkaroon ng special session, ay iwasan muna yung isyong politika o yung personal na mga agenda at dapat nga pagtuunan ng prioridad. Ito nga yung issue ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao na apektado ngayon ng lindol. Ang sinasabi kasi ni Cayetano ay tila daw itong ibang paksyon ay hindi naman Senado talaga, Senate of the Philippines. Ang sinasabi niya kanina, mayroon ng dalawang Senado, Senate of the Philippines, at the same time, mayroon ding Senate of Malacanang kung saan, kung ano ang idinidikta ng Malacanang, ayun ang kanilang ginagawa. At sa katunayan nga, binanggit ni Cayetano kanina, yun daw pagdinig ng, o yung consultative meeting na sinasabi ay ito daw ay ginawa na cover up para sa administrasyon. Yan ang update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Dante Amento. Kinundin na ng Environmental Management Bureau o EMB ng Department of Environment and Natural Resources ang ginawang pagtambak ng basura sa harap ng DENR office sa Davao City noong June 6. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi dapat pamarisan ng ibang local government units ang nangyari na ito na pagtatapo ng basura. Ang lokal na pamahalaan ay kinakalampag na magtrabaho at ayusin ang mga landfill para sa maayos na waste management. Ang iligal na pagtatambak ng basura ay hindi lamang irresponsable, malinaw na isa itong aksyon na hindi dapat pamarisan ng mga ibang LGU ng bansa. Kinukundi na ito at hindi pinapalakpakan. Pinalalakas pa ng Department of Environment and Natural Resources at Ocean Cleanup ang pagtutulungan para sa Manila Bay Rehabilitation. Suportado ng Philippine Embassy sa The Hague at ng Dutch Embassy sa Maynila, layunin ng kasunduan na paigtingin ang pagpapatupad sa mga kumpanya na i-recover at i-recycle ang plastic packaging na kanilang minamanufacture. Layo nitong bawasan ng hanggang 1/3 ang plastic waste mula sa mga ilog bago matapos ang dekada. Sumadsad ang isang cargo vessel sa baybayin ng barangay La Virgen, Milagrosa sa Badok, Ilocos Norte kanina. Batay sa ulat ng mga otoridad, ang barko ay naglalaman ng aggregates na i-deliver sana sa Calayan Island sa Cagayan. Napilitan umano itong pumarada, bunsod ng masamang panahon.
sa tulong ng Philippine Coast Guard at pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police na iligtas ang 15 crew ng barko. Naka-red alert status ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD bunsod na lindol sa Sarangani. Naka-preposition na rin ang mga family food packs para sa mga naapektuhan ng lindol. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi kami nag-aantay na may sakuna bago tayo mag-pre-position ng goods. Right now, sa buong Mindanao, 1.1 million na family food packs ang nakakalat sa ating mga regional warehouses. Higit pa umano sa handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na makapaghatid ng ayuda sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani Province kaninang umaga. Ito ang tiniyak ni Secretary Rex Gatchalian sa isang panayam kanina habang nag-iinspeksyon sa isang eskwelahan sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Sa ngayon, naka-red alert status ang ahensya upang pabilisin ang pagkilos sa pamamahagi ng ayuda at pagsasagawa ng monitoring sa mga naapektuhan. Kanina, nagsimula na ring magpadala ang DSWD ng family food packs sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Nagdagdag din ng 10,000 kahon ng family food packs ang ahensya na ipapadala sa Mindanao Disaster Resource Center. Patuloy naman ang repacking ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at Visayas Disaster Resource Center sa Cebu. Sa Region 12 na kinabibilangan ng Sarangani, mayroong nasa 110,000 na family food packs ang nasa mga warehouse. Mindanao-wide, we're ready to respond kasi mukhang malaki yung naging pinsala at epekto nitong lindol na to. Dagdag ni Secretary Gatchalian, may mandato na rin sa kanya ang Pangulo. Ang direct instruction ng Pangulo is to make sure na yung mga nasa evacuation center at mga apektadong pamilya ay natutulungan natin immediately for relief. Ibinahagi naman ng National Resource and Logistics Management Bureau ng DSWD ang puspusang operasyon sa Luzon para maipadala ang mga karagdagang family food packs. Samantala, tiniyak ng palasyo na may sapat na pondo ang pamahalaan para tumugon sa pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol. Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to. Sinabi rin ng Pangulo na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council upang pangunahan ang disaster response at mahigpit na bantayan ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Nagtungo na rin sa Sarangani Province si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ipinag-utos na ng kalihim ang pag-mobilize ng mga heavy equipment ng ahensya upang makatulong sa paglilinis ng debris sa mga gumuhong gusali. Nagtungo na rin sa Sarangani si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ipinag-utos na ng kalihim ang pag-mobilize ng heavy equipment ng ahensya upang makatulong sa paglilinis ng debris sa mga gumuhong gusali sa syudad. Gayon din ang agarang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at mga tulay. Assessment muna tayo. Saka siguraduhin natin na lahat ng mga national road passable para sa relief operations. Yun ang unang-una. Nag-deploy na rin ng structural engineers ang Department of Education upang inspeksyonin ang mga paaralan sa mga lugar na nilindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nais nilang makatiyak na ligtas ang mga struktura bago mag-resume ang klase. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa unang araw ng pasukan para sa school year 2026 to 2027, ilang mga lumang suliranin ang patuloy na nakikita sa mga eskwelahan, gaya ng kulang na mga classroom na hindi kayang pagkasyahin ang dami ng mga mag-aaral. Samantala, nagsimula na rin ang implementasyon ng 3-term calendar ng Education Department. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Actually, marami na kaming tinanggap kahit nga wala pang mga
card na binibigay ng most probably yung mga nasa private, mga Xerox copy lang, tinatanggap na namin. Kasi alam naman natin na walang dapat tanggihan sa public school. Pwede pang humabol ang mga estudyanteng hindi pa rin enrolled para sa school year 2026 to 2027. Yan ay kahit sinimulan na ang balik eskwela sa mga pampublikong paaralan ngayong araw. Kaninang umaga, bahagyang nag-alala ang nanay na si Stephanie sa kanyang grade 2 na anak dahil sa mismong araw ng pasukan pa lamang niya i-enroll ang bata. Ngunit hindi niya ito masamahan sa loob dahil sa ipinatutupad na crowd control sa paaralan. Isa na ho siya pumasok. Tinawag kita, mami. Tinawag kita. Sabi ko, magpaki-assist. Dalawa nung bitbit mo. Mami, nakikinig ka sa akin. Ang sabi ko, asikasuhin ang bata. Meron lang akong ibang kausap. Hindi, tinawag ko kasi siya. Mami, marami rin. Nasa front po ako, may naasikaso. Marami siyang kausap. Kinausap ko sila. Wala siyang kausap ang kanina. Mami, nandun na yung bata. Okay na siya. Okay na yung anak mo. Ayaw mo papasok ng magulang tapos ganyan. Nandun na po yung anak mo, mami. Okay na po siya. Excited siya pumasok. Excited siya. Mamaya, hindi siya makapasok sa room. Kung sa isang room siya pumasok. Yun ang pinag-aalala ko lang. Ayon sa principal ng President Corazon Aquino Elementary School na si Dr. Jerry Ferrer Isip, hindi nila tinatanggihan ang mga estudyante at tinatanggap kahit hindi pa kumpleto ang mga requirement. Tiniyak rin ito na kahit hindi pinapapasok ang mga magulang sa loob ng paaralan ay inaasikaso naman ang lahat ng mga bata ng mga naka-assign na teachers. Pag pinapasok natin ang estudyante at magulang, lalong gugulong, pati yung mga classroom na makita nila may umiiyak, mag-iiyakan ang lahat ng mga yan. Meron palang ganun. Pagdating naman sa sekundarya, bukas rin ang Batasan Hills National High School sa pagtanggap ng mga estudyanteng hindi pa rin nakaka-enroll hanggang ngayon. Yes po, hindi naman po namin sila pwedeng tanggihan. So yung 15,258 po, pwede pa po yung madagdagan dahil may mga dumarating po mga elite enrollees pa. Bunsod ng patuloy na pagtanggap ng enrollees ng mga pampublikong paaralan, nananatiling problema ang lumalaking populasyon ng mga estudyante na nagsisiksikan sa mga paaralan. Ayon sa Department of Education, para sa school year 2026 to 2027, higit 26 million ang enrolled, habang 900,000 naman ang mga guro at may 400,000 lamang na paaralan sa buong bansa. Kami naman sa central office, naglalaan kami ng pondo, mas malaking pondo for school building. So hopefully talagang ma-address yung dahil taon-taon lumalaki yung pangangailangan. So kami handang tumulong. Sa President Corazon Aquino, solusyon ng paglalagay ng mga harang sa mga classroom upang 2 klase ang makagamit sa isang oras. Habang sa Batasan Hills National High School naman, ginagawa pa rin ang blended learning upang lahat ay mabigyan ng pagkakataon na makagamit ng silid-aralan. 3 beses ang face-to-face classes, habang 2 araw naman ang nakalaan sa online learning upang hindi magsiksikan sa classrooms. Bukod pa yan sa umiiral na pang-umaga at panghapong klase para sa mga mag-aaral. Samantala, epektibo na ang 3-term academic calendar ngayong pasukan, kaya umusad na rin simula ngayong araw ang Term 1 o ang opening block. Sa linggong ito, sasabak agad sa diagnostic test sa mga bata upang magsilbing pataan sa mga guro kung ano na ba ang level ng pagkatuto ng kanilang mga estudyante. Dinadiagnose namin ngayon, asan yung mga bata, ano yung mga datos na yon. Then, magkakaroon kami ulit ng post-test niyan para malaman namin may improvement ba. O hindi po nila kailangan mag-review, hindi po nila kailangan kundi ito lang ay talagang yung stock knowledge po nila. Sa bagong academic calendar, hinati sa 3 termino ang 201 school days na layong balansihin ang instruction, assessment at oras ng recovery ng mga estudyante. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatitigil ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mga kolorum na school transport service sa mga susunod na araw. Nanawagan naman ang ahensya sa publiko na isumbong sa kanila ang overloading na school service. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Nakikipag-ugnayan ho tayo sa mga eskwelahan din para masiguro ho na yung mga school transport service ho, lalo na sa mga private schools,
ay meron hong sapat na prangkisa or provisional authority yung mga accredited po na school service providers po nila. Nag-ikot ang mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga eskwelahan sa iba't ibang lugar sa bansa kasabay ng simula ng klase ngayong araw. Layo ng ahensya na tiyaking may masasakyan ang mga mag-aaral papunta sa school zones at papauwi sa mga tahanan. Ayon kay Attorney Zona Tamayo, Regional Director ng LTFRB National Capital Region, buwan pa lang ng Mayo ay nagsimula na silang magsagawa ng mga inspeksyon. Pangunahing sinisiyasat anya ng ahensya ay kung may Certificate of Public Convenience o CPC ang bawat school transport service unit sa mga eskwelahan. Hindi lang ito sa Kalakhang, Maynila, kundi sa mga LTFRB regional offices sa iba't ibang bahagi ng bansa. In the coming days po, talagang sisiguraduhin natin na yung mga colorum operators po ay talagang mapahinto ho natin dahil lagi naman ho nating sinasabi na estudyante ho, mga bata ho, yung kanilang mga pasahero, kaya kailangan ho talaga maingat at yun ho may valid lang na prangkisa ho ang magseserbisyo sa ating mga estudyante. Nagpaalala rin ng LTFRB sa mga school transport na ang kanilang mga prangkisa ay may terms and conditions na dapat din sundin sa kanilang operasyon. Binigyan din ng ahensya na bahagi nito ay dapat may sapat, convenient at safe na transport service. So kung meron hong overloading or nagsisiksikan ng mga estudyante, ay ipagbigay alam lang ho nila sa amin sa LTFRB. Tiniyak naman ni Aida Martinez, operator ng isang school transport service sa lungsod ng Maynila, na fully compliant o buo ang kanilang pagsunod sa mga alituntunin ng LTFRB. Ang school bus, dapat ang laman niyan, seating capacity. Hindi pwedeng sa gitna. Kaso mahina nga ang school bus ngayon, kaya first trip namin, ako 7 lang ang sakay ko. Yun ay inihatid namin. Mas maluwag kayo? Mas maluwag, kasi maraming bumaba nga dahil nag-transfer sa public. Ang konduktor naman ng isang school service transport service na si Bobotsky Esto-Esta, door-to-door ang kanilang paghahatid sa mga estudyante mula sa eskwelahan hanggang pauwi sa kanilang bahay. Pagtawid, hinahawakan ko, ganun. Pagsakay, pagkuha pa lang sa bahay, hawak na kagad yun. Kasi ang main concern namin is safety ng mga bata eh. Paalala ng LTFRB sa mga motorista kasabay ng muling pagbubukas ng eskwela, maging disiplinado sa kalsada. Dapat rin nilang isa prioridad ang mga pedestrian, lalo pa kung may mga dumadaan ng mga bata na dapat bigyan ng karampatang pasensya. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakulong na ngayon sa Bulacan Provincial Jail ang kontraktor na si Curly Discaya kasunod ng inilabas na commitment order ng Korte sa Malolos kung saan ito ay may kinakaharap na kaso kaugnay ng flood control corruption scandal. Ayon sa abogado ni Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego, tiwala siyang malulusutan ng kanyang kliyente ang kaso. Hindi rin anya nito kailangang magpa-hospital arrest. Hospital arrest? Wala po. Dapat nga nung na-operahan siya nun, option niya yun eh. Kasi 14 days dapat yung pag-stay niya sa hospital, sa Makati Med. Pero hindi na ako pinusum yun. May therapy naman ho na ginagawa sa loob. Saka chine-check naman po siya ng personal doctor niya, saka doctor. Confident siya na malulusutan niya. Kasi nadamay siya rito bilang beneficial owner ng company ng Centennial. Sa ngayon, ayon sa abogado, inaasikaso na nila ang paghahain ng petisyon para makapagpiyansa si Discaya. Kasi kaya nakikita namin ang petition for bail, gawa nung guilt is not strong. Yun lang naman yung purpose ng petition for bail eh. Kahit na non-bailable yung isang kaso. So, susubukan namin, mag-file kami ng petition for bail, papaliwanag namin sa korte na guilt is not strong para mapalayas.
Dagdag kaalaman po. Alam niyo ba, meron isang bansa na bihira kang makakita ng mga kalat sa kalsada. Kahit sa mga syudad o yung matataong lugar, kahit sa mga istasyon ng tren, wala kang masyado makikita mga kalat. At ang nakakagulat pa, wala silang masyado marami mga pampublikong basurahan. Paano kaya nila nagawa yan at saang bansa yan? Ang bansang yan ay ang Japan. At hindi ito nangyari dahil sa isang batas lang o isang cleanup drive. Resulta ito ng ilang sistemang magkakatuwang na ipinapatupad sa loob ng maraming taon. Una, tinuturuan na ang mga bata sa paaralan na sila mismo ang maglinis ng kanilang classroom, hallways at iba pang bahagi ng paaralan. Bahagi ito ng kanilang edukasyon. Pangalawa, mahigpit ang waste segregation. Sa ilang lungsod, magkakahiwalay ang koleksyon ng burnable waste, non-burnable waste, plastic, bote, lata at iba pang recyclable materials. Pangatlo, may malinaw na schedule kung kailan maaring ilabas ang bawat uri ng basura. Kapag mali ang segregation, maaring hindi ito kolektahin. Dahil dito, mas maraming basura ang nare-recycle, mas maayos ang disposal system, at mas malinis sa mga pampublikong lugar. Hindi lamang nakasalalay sa isang taong kalinisan, bahagi ito ng sistema. At bago mo sabihin, disiplinado naman kasi sila. Mahalagang tandaan na ang disiplina ay hindi basta kusang lumilitaw. Ito ay natututuhan sa bahay, sa paaralan at sa komunidad. At mas madaling sundin kapag may malinaw na sistema ang sinusunod ng lahat. Hindi ibig sabihin na dapat kopyahin ng Pilipinas ang eksaktong paraan ng Japan. Magkaiba ang ating mga komunidad at hamon. Pero ipinapakita ng karanasang ito na ang kalinisan ay hindi lamang tungkol sa ugali. May kinalaman din ito sa edukasyon, infrastruktura at maayos na pagpapatupad ng mga sistema. Sa tingin nyo, kung ginawa kaya yan sa Pilipinas noon pa, ano kaya itsura ng mga pampublikong lugar natin? Ano itsura ng mga ilog natin at ng mga kalsada? Sa tingin nyo, deserve ba ng mga Pilipino ang ganyan? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. What? Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po, shout out kina Baron Villamor, Red de Tablan at Ronnie Lagpin. Gayon din kay Ann Coteril, John Carlos Cruz at Roger Bada. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 7 at 12 na nagsasabi, "Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.